Okay guys, merong bagong phone ang Nubia. Ito yung kanilang Neo 2 5G. 9,999 pesos lang to. Pero meron tong feature na dati sa mga mahal na gaming phone lang natin makikita. So, unbox natin to, check natin yung performance, pati na rin yung kanyang battery life. Okay, so ito guys yung kanyang box. Ayan, makikita nyo naman sa harap pa lang na pang gaming talaga yung phone na to. Ayan, design pa lang ng box, diba? Siyempre, Nubia, alam naman natin, karamihan ng mga phones nila pang gaming talaga. So, 5G phone na to guys. Tapos, yun nandito sa atin ay 8 to 56 gigabytes, tapos Storm Gray na colorway. Okay, open natin. Pag open, document sleeve, yung unang bubungad sa atin. Kulay white, walang kahit anong text. Tapos sa loob niyan, meron tayong mga documentations, ah, SIM ejector pin na ang weird ng tsura. Tapos ito yung documents niya. Meron tayong hard case, hindi jelly case hard case to guys. Ayan, na frosted. Ang ano ng ano niya, texture niya. Hindi siya ano, hindi siya smooth. Pakinggan nyo to guys. Hindi pa dinig. Ayan, covered naman guys yung buong likod, pero yung gilid natin ay exposed na exposed. Mamaya malalaman yung reason kung bakit naka-exposed yan. Tapos yung camera bump natin ay protected din naman. At ito na guys, yung ating Nubia Neo 2 5G. Ayan. Yun ang kanyang balot. Makikita nyo naman sa balot yung kanyang top specs kasama na yung sinasabi ko kanina na dati sa mga mahal na gaming phone lang natin makikita meron na tong gaming shoulder triggers kaya exposed yung case kanina. Meron siyang 6.72 inch Full HD Plus 120Hz na display, 8 plus 12 gigabytes of RAM at 256 gigabytes of internal storage. Mamaya pag-uusapan pa naman natin yan. Sa ngayon, tanggalin natin tong balot. Pakita ko sa inyo yung itsura ng kanyang likod. Ayan. So, ayan yung Storm Gray. Diba? Ang ganda. Gaming na gaming talaga yung design. And malaki pa rin yung resemblance dun sa first generation ng Nubia Neo. Pero, para sa akin ang napansin ko dito, mas holographic yung design. Mas parang ano siya mas trippy siya. Mas, akala mo talaga may fan dito sa may likod. Pero flat na flat lang yan guys. Walang kahit anong butas or kung ano mang makakapa natin. Talagang pure print lang yan. Tapos yung kanyang camera module, parang hexagon yung shape. Ayan. Tapos flat pa rin yung sides natin. Ito yung shoulder trigger. So, ayan. Makikita nyo naman sa bawat gilid. Ayan, meron yan. Tapos ito, hindi to game space button. Ano pa rin yan? Yung power lock button, fingerprint scanner din. Tapos dito sa kabila, yung ating volume up and down buttons at yung ating SIM tray. Ngayon, ito yung kanyang SIM tray. Ayan. Ano lang siya? Dual SIM lang. Wala tayong micro SD card slot. So, hindi expandable yung ating storage. Tapos dito sa taas, makikita natin ang ating secondary microphone. Sa ilalim naman, yung ating main mic, USB-C port, at yung ating main speaker. Tapos dito sa taas, makikita natin ang ating secondary mic. Sa ilalim yung ating main microphone, USB-C port, at yung ating main speaker. Ayun, yung likod nitong Nubia Neo 2 5G, maganda talaga. Pang gaming talaga sa unang tingin pa lang. Pero kapag hindi ito nilagyan ng case, sobrang fingerprint smudge magnet. Talagang halata mo yung magiging dumi niya. So, mas maganda, palagi nyo ilagay pa rin yung case. Tapos dito guys, sa harap, makita ninyo yung punch hole selfie camera natin. Nasa gitna yan. Tapos meron na tayong pre-installed na screen protector. Tapos yung kanyang secondary speaker, nandito sa may earpiece. Okay, so tabi muna natin, tignan natin ibang laman ng box. Itong unang maliit na box guys ay merong USB-C to USB-C cable. Itong pangalawa naman ay merong charging brick. Tignan natin kung ilang watts. Ayun guys, 33 watts. Tapos USB-C yung kanyang port. Tapos na-appreciate ko dito yung yung maliit na naka-engrave na to na parang square sa magkabilang side para mas madali natin siyang mabunot sa saksakan. Okay, so ngayong na-unbox na natin itong Nubia Neo 2 5G, pag-usapan muna natin yung ilang mga design features ito na ngayon ko lang nakita sa isang 10,000 pesos na phone. Okay, una sa lahat guys, yung sinabi ko kanina na shoulder triggers. So nakikita nyo yung, ayan, yung patterns or yung design niya na parang arrow. Ayan, meron talaga siyang texture guys. So alam mo na yung kinakapa mo ay shoulder triggers na hindi ka mamali. Ayan, may ano talaga siya, may texture. Hindi siya physical button, pero
Ayan. Madali namang ma-distinguish kapag kinakapa natin. Tapos, yung kanyang dual speakers or dual steer speakers ay DTS X Ultra. So, malakas guys at talagang immersive yung sound natin and bihira ako makakita or makarinig ng ganitong sound quality sa isang 10,000 pesos na phone. So, kung ang hinahanap nyo sa isang gaming budget phone or budget gaming phone ay immersion, lalo na kung manonood tayo dito ng movies, TV series, games, ay sakto to sa inyo kasi nga maganda yung kanyang speakers, dual stereo na, tapos yung kanyang bezel, hindi rin ganun kakapal. Pakita ko sa inyo. Okay, obviously, makikita ninyo na hindi ganun kanipis yung kanyang chin compared dun sa kanyang forehead, pero masasabi pa rin nating manipis yan para sa ganitong presyo. At dahil nga hindi ganun kakapal yung kanyang bezels, kagaya ng sinabi ko kanina, mas immersive siya, sama mo pa yung magandang stereo speakers. Tapos okay din yung performance ng kanyang fingerprint scanner. Ayan o. Sandampi. Mabilis yung animation niya. Yan. So wala tayong problema. Napaka-reliable. Okay, ngayon naman, yung pinaka-core ng phone na to or yung primary reason kung bakit natin bibili ng performance, pag-usapan natin. So out of the box, naka MyOS 13 na tayo dito on top of Android 13. Yung kanyang chipset ay Unisoc T820 5G. Tapos 8GB yung kanyang LPDDR4X RAM. 256GB naman yung kanyang UFS 3.1 na storage. Okay, para po dun sa mga hindi masyadong familiar sa Unisoc T820, kaka-release lang po niyan last November 2022. So, more than a year. And masasabi pa rin natin bago yan para sa isang chipset. And mas powerful yung chipset na yan compared dun sa nakasanayan natin na G99. Mamaya malalaman nyo saan to score. Talagang nakakabilib guys na sa ganitong presyo, naka UFS 3.1 na tayo kasi usually sa mga ganitong presyuhan ng phone, UFS 2.1, mga ganun lang yung nakukuha natin. Minsan eMMC 5.1 pa nga. Pero ito, napakabilis ng read and write speed ng kanyang storage kasi nga UFS 3.1 and malaking tulong yan sa gaming performance. Tapos itong Nubia Neo 2 5G ay merong extended RAM. Okay? Up to 12 GB. So, in total, para kang naka 20 GB of RAM. So, ayun, pwede nyo naman i-customize from 2 hanggang 12 GB. Pero, tingnan natin kung anong epekto sa performance ng kanyang extended RAM. Okay, ito guys. Ayan. Yan yung kanyang score kapag naka-on yung kanyang extended RAM or virtual RAM. 542,909. So, tingnan natin kung anong magiging epekto kapag in-off naman natin yung extended RAM. Okay, ito guys. 537,534 na lang. So, medyo malaki-laki na bawas sa kanyang score nung in-off natin yung extended RAM. So, para dito sa Nubia Neo 2 5G, mas maganda kung naka-on yung virtual RAM. And good news yan para sa mga gamers. Okay guys, ito lang yung medyo kailangan ninyong tandaan kapag mag-games kayo sa phone na to. Ito yung result ng ating wildlife stress test. So, makikita ninyo na nabawasan tayo ng 4%, not bad, okay na rin yan. Pero, pagdating sa temperature, ang ganda ng starting temperature natin kasi 32 degrees. Pero umabot pa rin tayo ng 41 degrees. So, imagine kung nag-start tayo ng 36 degrees. So, alarming heat na talaga yung mag-generate niya. And talagang pinapakita ng data na to na mas powerful talaga yung Unisoc T820 compared sa mga chipset sa ganitong presyo. Kaya sana in the future, imbes na G99 na makita natin na normal chipset ng mga budget phones, mas maganda ito ng Unisoc T820. Ang ganda ng performance. Okay, so i-walkthrough ko lang kayo ng kaunti dito sa GameSpace 2.0. So kapag sinelect natin yung game, for example itong NBA Infinite, pwede natin i-customize yung ibang aspect ng phone na to. For example, yung kanyang performance, pwede nating iset to Eco, Balance, or Rise. Siyempre, yung Rise yung may pinakamataas na performance. So, ganun yung pwede natin gawin sa bawat game. Pwedeng iba-iba sila ng performance, depende sa gusto natin. So, mag-test tayo. Okay, para ma-customize natin guys, yung gaming triggers. Yan, swipe lang natin siya. Ayan. Tapos, dito sa gilid, trigger. Ayan, pwede na nating i-customize. So, nilagay ko siya dito. Yan, sa magkabilang side. Para maging, ano siya, pang steer ng kotse natin. So, try natin. Ayan, oh. Napaka-responsive ng gaming triggers, guys.
Yan, parang physical button na talaga. Tsaka may vibration, may haptics siya. Okay yung haptics niya. Hindi ano, hindi pangit. Kaya hindi siya mukhang ano, hindi siya mukhang mumurahin. Talagang mafe-feel mo sa buong phone kapag pinipindot mo yung gaming triggers. Yan. Diba? Tapos, dito nga pala sa game na to, nakaka 80 plus FPS tayo. So, pwede talaga sa high refresh rate gaming, etong Nubia Neo 2 5G. Okay, so try natin sa iba pang game. Okay, dito sa SpongeBob Cosmic Shake, ang pinakamataas na graphics setting na pwede nating iset ay Epic. Pero, trinay ko na yon dito sa Nubia Neo 2 5G, pero hindi talaga siya, Ultra yung pinakamataas, ayan. Pero, hindi talaga nagka-perform ng maayos. So, dun siya sa high lang, okay? Yung resolution, yung advanced video settings niya, lahat naka-high. So, yun yung pinakamaayos niyang performance. So, try natin. Okay, so, dito sa high settings guys, makikita nyo na nakaka 30 FPS tayo. So, very playable naman. Hindi siya mukhang nag-stutter or may hiccups. Pero kapag tinaasan pa natin to epic, ganyan, or ultra, ay nako, gapang talaga guys. Parang nakakaano lang tayo, nakaka 18 FPS, so talagang laggy. Pero dito, yan, makikita nyo, maganda. 38 minsan, 31 FPS. So again, very playable. So kung maglalaro tayo ng mabigat na game dito, mag-enjoy naman tayo. Okay, so dito naman tayo sa Asphalt 9. Hindi niya na-generate lahat ng graphics guys, kaya sinet ko yung setting to high quality. Talagang hanggang dyan lang siya. Almost potato quality. Pero pagdating sa mismong gameplay, performance, okay naman. Walang problema. Napaka-smooth, walang hiccups, at pwedeng-pwede siya sa 60 FPS na gameplay. Very acceptable. So, masasabi natin guys na yes, for gaming talaga tong Nubia Neo 2 5G, pero wag pa rin kayong masyadong mag-expect na talagang magpo-perform siya ng sobrang ganda sa mabibigat na games. Kayang-kaya niyang patakbuhin yung mabibigat na games, pero pagdating sa graphic settings, hindi natin pwedeng isagad sa lahat ng mabibigat na games. Siguro may mga pili lang, mga casual games, ganyan. Pwede yung medium setting siguro, yung mga sobrang bigat na games. Pero most of the time, hindi niya kakayanin. Kasi yung T820 na chipset nito, hindi pa rin naman mid-range or flagship level or flagship killer level. Entry level pa rin. Ngayon, pagdating naman guys sa display, meron tayo ditong 6.72 inch IPS LCD, Full HD+, 120Hz refresh rate, 392 yung kanyang PPI. And kung titingnan natin guys, yung kanyang kulay, okay naman siya. Actually, hindi siya bluish, hindi rin madilaw. Eksakto-eksakto naman para sa presyo niya. And hindi ko naman masasabi na sobrang halata na hindi siya accurate. Almost accurate. Parang, basta, pwede siya. Sa ano natin, sa media streaming, ganyan. Hindi nakakasira ng experience yung kulay niya. Very acceptable. Yun nga lang guys, speaking of media streaming, halimbawa, manonood tayo ng movies sa Netflix, ganyan, or sa ibang streaming application, yung kanyang Widevine security level 3 lang. So, hindi tayo makapag-play ng mga HD content. Yun lang. Yan ang medyo malaki-laking downside dito sa phone na to. Pero nabawi naman niya sa ibang feature. So, hindi mo na rin naman ito bibilin siguro. Primary para sa pag-stream ng mga movies sa Netflix, Disney+. Primarily, bibilin mo to dahil sa performance niya. And nga pala guys, gusto ko lang kayo i-inform na meron ako nakita or nahalatang yellowish tint dito sa ibandang baba kapag puting-puti yung naka-display. So for example, itong messages. Ayan. Hindi ko sure kung nakikita nyo ngayon dito sa video, pero in person, makikita nyo dito sa ibandang baba na may pagka-yellowish talaga siya. Lalo na kapag talagang nakaharap sa iyo yung display. Pero yun nga, expected na yan kasi may compromise talaga sa ganitong presyo para makuha natin yung performance at iba pang features na hindi natin makikita sa ibang phone. And gusto ko lang din i-point out guys na yung display nito kapag naka-auto yung kanyang refresh rate ay bumababa naman to 60Hz kapag hindi kailangan talaga. So from 120, bababa siya ng kusa to 60Hz. Actually, mabilis yung pagbaba. So makakatipid tayo sa battery kapag naka-auto lang tayo. Okay, so kita nyo naman, di ba? Ang daming smudges. So doon tayo sa battery. Meron tayong 6,000 mAh na capacity dito tapos 33 watts yung kanyang
charging speed. Okay, so siguro iniisip ninyo dahil 6,000 yung capacity ng phone na 'to, eh, medyo mag-e-excel siya pagdating sa SOT or screen on time. Yan din iniisip ko nung una pero hindi. Kasi ang nakuha lang natin dito, pakita ko sa inyo. Ayun guys, oh. Almost 12 hours lang. So, ayun, medyo aggressive talaga yung Unisoc T820 na nilagay nila dito. Maganda yung performance, yes. Pero compromise pagdating sa battery. And pwede naman nating babaan yung kanyang refresh rate kung gugustuhin natin. Pero by default, ito talaga yung makukuha natin. Pagdating naman sa charging speed from 10 to 100%, 1 hour and 17 minutes ko to na charge. Ngayon, para dun sa mga gamers, tapos gusto nila nakasaksak yung phone habang naglalaro sila, meron tayong charge separation dito or sa ibang mga brands, bypass charging. So, very safe siyang gamitin kahit na naka-charge yung phone tapos naglalaro tayo. Okay, ngayon naman, pag-usapan natin guys yung kanyang camera. At alam natin sa kahit anong gaming phone, camera talaga yung number 1 na compromise. So, again, iset natin yung expectation natin sa hindi ganun kataas dito sa Nubia Neo 2 5G. Pero, meron tayong 50 megapixels na main shooter, tapos 2 megapixels na depth sensor na kung tutusin, hindi na rin naman natin kailangan yan, pero nilagay pa rin nila. So, isa lang talaga yung camera na mga gamit natin dito sa likod. At sa harap naman, hindi ko sure kung ilang megapixels, pero check natin yung performance. Guys, yung 1080p 30 frames per second na video recording dito sa selfie camera. At yun yung pinakasagad guys na video recording na pwede natin iset dito. Ngayon, pagdating sa quality, hindi ko alam, parang pixelated na eh. Ayun o. Pansin nyo din ba? Parang hindi na siya sharp. Yun siguro yung tamang term. Ayun lang. So, ano masasabi nyo? Comment kayo sa baba. So, diba? Hindi talaga ganun kaganda yung camera performance kapag gaming focused yung phone. So, yun muna guys. Lahat ng gusto kong i-share siguro nasabi ko na, and gusto ko namang malaman yung opinion ninyo tungkol dito sa Nubia Neo 2 5G. I-comment nyo lang dyan sa baba kung sa tingin nyo ba sulit to for 10,000 pesos. At if ever na gusto nyo itong bilhin, ilalagay ko yung link dyan sa description box sa baba. Maraming salamat guys sa panonood. If ever din na meron pa kayong question tungkol dito sa phone na to, lagay nyo lang dyan sa baba. Maraming salamat para sa mutsaring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.